Mula sa Governor's Ball sa Pasay City kagabi, sa swimsuit presentation naman sa Lapu-Lapu City sa Cebu, nagpatalbugan ang mga kandidata sa 65th Miss Universe. At kahit pa may ilang natapilok, nahimatay at nasiraan pa ng sapatos, confidently beautiful at all smiles pa rin ang mga kandidata. Live mula sa Mactan sa Cebu, may report si Aubrey Carampel. Aubrey. Jessica, naging matagumpay at mapayapa ang idinaos na swimsuit presentation ng 65th Miss Universe dito sa Cebu. Miss Universe. Hindi napigilan ng panakanakang ulan ang pasiklaban sa swimsuit presentation ng 65th Miss Universe candidates sa J Park Island Resort and Water Park sa Cebu. Pero ang dapat sanay outdoor event, ginanap na lang sa ballroom. Ang 86 na mga kandidata, confident na rumampa. Pinalakpakan ng husto sina Miss Brazil, Miss Colombia, Miss Curaçao, Miss France, Miss Indonesia, Miss Mexico, Miss Sierra Leone, Miss Thailand, Miss Venezuela, at syempre ang ating pambato si Miss Philippines Maxine Medina. Si Miss Vietnam na huling rumampa, natapilok, nabawi naman ang kandidata ang kanyang postura. Tumawa at tila humingi ng paumanhin. Kaya naman, sinil pa rin siya ng crowd. Bago mambigani sa kanilang swimsuit, Malasinulog Festival na pagsalubong ang inihanda sa mga kandidata mula airport papuntang resort. Ang ilang mga batang nag-abang sa kalye, nakakostume pa ng mga bansang kasali sa Miss U. Mahigpit din ang naging seguridad. Napawaw nga ang Miss U Beauty sa warm Cebuano welcome. Oh my God, I've never seen anything like this. It's so sweet. I almost had tears in the bus and it's just amazing. Oh my God, absolutely amazing. The welcome in, I've never seen anything like it. I don't think you get that anywhere else in the world other than the Philippines. The welcome was too much. Wow, I'm feeling blessed right now. Bago sumabak sa swimsuit competition, ipinakilala ang mga naggagandahang binibini sa Governor's Ball kagabi sa SMX Convention Center. Mistulang evening gown competition ang pagtitipon. Pero nang bumaba na sa stage ang candidates para maghapunan, ito ang nakuna naming tagpo. Buhat-buhat ng isang security personnel si Miss Italy, Sofia Serio, matapos mahilo. Pero ilang minuto matapos magpahinga sa labas ng venue, nag-thumbs up ang kandidata para sabihing okay na siya. Nasira naman ang heels ni Miss Guatemala na bitbit ng isang escort sa ball. Marami naman ang humanga sa impromptu speech ni Miss Universe 2015 Pia Alonzo Wurtzbach. Damang-dama ang katapatan at pagiging confidently beautiful ni Queen P habang nagsasalita. Sa bandang dulo, humirit pa siya ng biro in Filipino. I can actually feel them looking at me, looking at the crown. Gusto nilang kunin to. Todo papuri naman si Miss Universe Organization President Paula Shugart sa aniyay first class na pag-host ng Pilipinas sa prestihiyosong pageant. Pero bukod dito, higit siyang bumilib sa pride ng Pilipinas na si Pia, na inilarawan ni Shugart bilang isang dedicated beauty queen na walang kapagod-pagod sa pagganap ng kanyang mga tungkulin sa Miss Universe. Pia represented Miss Universe very well, and she is so proud to be a Filipina. Whoever the next one is, I said, make it your own, because Pia had a very great reign. Naikwento pa ni Paula nang puntahan niya si Pia Wurtzbach habang nag-e-empake ng mga gamit sa New York City bago umuwi ng Pilipinas. She's very sad that the reign is coming to an end, and she was a little teary-eyed packing. But she said, "I'm glad that I'm going to the Philippines because it makes it a lot easier." Kahit patapos na ang reign ni Queen P, tiyak daw na maganda ang future nito ayon kay Shugart. I am sure that Pia has a great career ahead of her, and I don't think we're going to be that far away. Hindi lang ang presidente ng Miss Universe ang humanga sa sipag ni Pia, kundi maging si Miss Universe 2013 third runner-up Ariela Arida. First runner-up sa Binibining Pilipinas noon si Pia nang magbinibining Pilipinas Universe si Ariela. I know Pia, she's very hardworking. She's the type na perfectionist and gusto niya talaga nakukuha yung lahat ng maayos, hindi yung tama lang. Alam ni Ariela ang sakripisyong kailangang gawin para sa pageant.
hindi lang ang makangatawan ang hinuhubog, kundi pati ang pag-iisip at puso. Nung time ko, all throughout the day, sobrang puno. Kailangan ko pa na isingit yung gym. Kasi yun talaga yung kailangan ko i-workout. Kaya ang payo niya sa kaibigang si Maxine Medina na lalaban ngayon para sa bansa. The pressure is there, pero it really helps you na parang ma-motivate pa. Kasi kung walang pressure, marirelax ka eh. Kumbaga, parang ito yung nagpo-push sa'yo to do beyond your limit. Jessica, nakabalik na ng Maynila ang ibang kandidata habang ang ilan naman sa kanila dito na magpapalipas ng gabi. At bukas, Baguio-bound naman ang ilang Miss U candidates. Jessica? Aubrey, yung bang mga nabanggit mo kanina na pinalakpakan, yun din ba yung mga emerging na standouts dito sa pageant? Jessica, thank you for that wonderful question. No? Ayan na, parang Miss Universe. Jessica, oo, kasi sila din yung mga hot picks na tinatawag. Ito yung mga pinipili ng mga pageant enthusiasts like Venezuela, Colombia, si Brazil na talaga namang kitang-kita natin nag-stand out doon sa kanyang curly hair. At si Miss Thailand, talagang nakikita natin, talagang may attitude pag rumampa. So, ito rin yung mga talagang pinalakpakan at hinangaan kanina sa swimsuit presentation. May napansin ka bang kakaiba? Kasi alam ko nagbabago raw yung style ng lakad nila, di ba? At sa atin nga may tsunami walk, may cobra walk, kung ano-anong walk. And if yung previous years daw, medyo fierce yung dating, nag-transition daw yan sa medyo queenly. Ngayon ba, may nagbago ba sa yung project o yung paglakad nitong mga kandidata? Jessica, alam mo, napansin natin kanina, parang hindi pa nila binibigay talaga yung 100% because yung event kanina, this is just a swimsuit presentation. So, hindi pa raw ito yung mismong swimsuit competition. So, nakita natin talagang medyo hindi pa talaga binibigay ng mga kandidata yung talagang siguro may tinatago pa silang style ng paglalakad. Pero nakita na natin, sabi nga ni Pia Wurtzbach kanina, makikita natin in the coming days yung progress ng mga kandidata in terms of walking, yung pagdadala sa kanilang sarili. Siguro yung pinakita nila kanina, hindi pa yan yung ipapakita nila sa mismong coronation night or sa mismong pageant. Maraming salamat sa iyo, Aubrey Carampel.